Kumusta mga ka-amazing? Sa panahon ngayon, hindi na lang simpleng lungsod ang mga pinakamataong syudad sa mundo. Para na silang mga higanteng mundong may sariling tibok, sariling bilis at sariling problema. Sa bawat kalsada, tren, gusali, palengke, terminal at komunidad, milyon-milyong tao ang sabay-sabay na gumagalaw araw-araw para maghanap buhay, mag-aral, bumiyahe at mabuhay. Habang lumalaki ang populasyon ng mga lungsod na ito, mas lumalaki rin ang pressure sa pabahay, transportasyon, tubig, kuryente, trabaho at kalikasan. May mga syudad na yumaman dahil sa dami ng tao, pero may mga lugar din na halos hindi na makahinga sa sobrang siksikan. At dito natin makikita ang isang matinding katotohanan. Kapag lumaki ng lumaki ang isang lungsod, hindi lang oportunidad ang dumarami, pati pagsubok. Sa listahang ito ka-amazing, aalamin natin ang mga pinaka-populated na lungsod sa buong mundo. Batay sa Urban Agglomeration Figures na malawak na iniulat noong 2025, makikita natin kung bakit ang karamihan sa pinakamalalaking lungsod ay nasa Asia, kung paano nila hinaharap ang sobrang dami ng tao, at bakit bawat isa sa kanila ay mahalaga sa ekonomiya ng kani-kanilang bansa. Kaya mga ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10. Seoul, South Korea, 22.5 million. Ang Seoul ay isa sa pinakamodernong lungsod sa Asia. Pero sa likod ng makikinang nitong gusali at advanced na teknolohiya, isa rin ito sa may napakalaking urban population sa mundo. Tinatayang nasa 22.5 million ang populasyon ng mas malawak na urban area nito, dahilan para mapasama ito sa top 10. Kahit bumabagal na ang paglaki ng populasyon nito kumpara sa ibang mega city, nananatili pa rin itong napakalaki at napakasiksik. Kapag narinig ang Seoul, madalas naiisip agad ng marami ang K-pop, K-drama, high-tech transportation at malinis na city systems. Pero hindi biro ang pressure sa isang lungsod na ganito karami ang tao. Kailangan itong tiyakin na sapat ang housing, maayos ang public transport at tuloy-tuloy ang serbisyo para sa milyon-milyong residente na umaasa sa lungsod araw-araw. Isa sa kahanga-hanga sa Seoul ay kung paano nito pinagsasabay ang modernisasyon at kaayusan. Sa dami ng tao, nagawa pa rin itong mapanatili ang mataas na antas ng urban management. Ibig sabihin, kahit napakaraming tao ang naninirahan at nagtatrabaho rito, kaya pa rin itong mag-function ng maayos dahil sa disiplina, planning at mahusay na infrastructure. Pero kahit maayos kumpara sa marami, hindi ibig sabihin na walang problema ang Seoul. Katulad ng ibang malaking lungsod, hinaharap nito ang mga issue sa housing costs, pressure sa urban space, at ang hamon ng isang populasyong nananatiling mataas kahit may pagbabago sa demographics. Number 9. Kolkata, India, 22.6 million. Sa ika-9 na pwesto ay ang Kolkata, India, na may tinatayang 22.6 million na populasyon. Isa ito sa pinakamatandang major urban centers sa South Asia at nananatiling napakahalaga sa kultura, kalakalan at kasaysayan ng India. Sa dami ng tao rito, hindi katakatakang kabilang ito sa pinakamalaking lungsod sa buong mundo. Ang Kolkata ay kilala sa matinding urban density. Sa maraming bahagi ng lungsod, ramdam ang sikip ng espasyo, haba ng biyahe at tuloy-tuloy na galaw ng tao at sasakyan. Ito yung tipo ng lungsod na halos hindi natutulog, palaging may tao sa kalsada, sa tren, sa merkado at sa mga komersyal na sentro. Sa isang banda, ang ganitong kalaking populasyon ay nagbibigay ng lakas sa ekonomiya at labor force ng syudad. Napakaraming negosyo, transport activity at community life ang umiikot dahil sa dami ng mga mamamayan.
Pero sa kabilang banda, kasabay nito ang mga problema sa pabahay, sanitation, congestion at iba pang basic urban needs na dapat tugunan araw-araw. Ang Kolkata ay magandang halimbawa ng isang lungsod na may malalim na kasaysayan, ngunit patuloy na hinahabol ng modernong urban pressure. Habang dumarami ang tao at patuloy ang paglawak ng urban life, mas tumitindi rin ang pangangailangan para sa mas maayos na city planning at public services. At dahil dito, nananatili itong isa sa pinakamataong lungsod sa planeta. Number 8. Manila, Philippines. 24.7 million. Sa ikawalong pwesto ay ang Maynila na may tinatayang 24.7 million na populasyon sa mas malawak nitong urban area. Para sa maraming Pilipino, hindi na ito nakapagtataka. Ang Metro Manila at mga karatig lugar nito ay matagal nang kilala bilang isa sa pinakasiksik at pinakaabalang urban region sa buong mundo. Ang Maynila ay sentro ng gobyerno, negosyo, media, edukasyon at maraming pangunahing industriya sa bansa. Kaya naman, milyon-milyong tao ang dumaragsa rito para magtrabaho, mag-aral at maghanap ng mas magandang oportunidad. Ang resulta, matinding traffic, sobrang siksik na komunidad at malaking pressure sa public transportation, housing, drainage at urban services. Isa sa pinakakapansin-pansin sa Manila ay ang tindi ng population density nito. Kahit hindi ito ang pinakamalawak na urban area, napakaraming tao ang nagsisiksikan sa limitadong espasyo. Makikita ito sa mga punong kalsada, masisikip na residential areas, matataong terminals at sa halos bawat sulok ng lungsod na laging may kilos at ingay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, napakalakas pa rin ang hatak ng Manila. Dito umiikot ang malaking bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas at dito rin nakafocus ang maraming oportunidad. Kaya kahit punong-puno na, patuloy pa rin dinadagsa. Isang malinaw na senyales kung bakit kabilang ito sa pinakamataong lungsod sa buong mundo. Number 7. Cairo, Egypt. 25.6 million. Sa ikapitong pwesto ay ang Cairo, Egypt, na may populasyong humigit kumulang 25.6 million. Ito ang tanging lungsod sa top group na mula sa Africa sa maraming 2025 summaries. Bagay na nagpapakita kung gaano kalaki at kahalaga ang Cairo, hindi lamang sa Egypt kundi sa buong kontinente. Ang Cairo ay isang lungsod na punong-puno ng kasaysayan, kultura, politika at komersyo. Sa loob ng napakahabang panahon, nagsilbi itong sentro ng buhay sa Egypt. At sa paglipas ng mga dekada, lalo pa itong lumaki dahil sa tuloy-tuloy na pagdami ng tao at paglawak ng mga urban communities sa paligid nito. Dahil sa laki ng populasyon nito, malaki rin ang pressure sa transport, pabahay, tubig at iba pang serbisyong pampubliko. Sa isang lungsod na matindi ang init, siksikan at tuloy-tuloy ang galaw ng mga tao, napakalaking hamon ang panatilihing maayos at matatag ang urban systems. Hindi biro ang pamahalaan at pamamahala sa isang mega city na tulad ng Cairo. Gayunpaman, nananatiling makapangyarihang urban center ang Cairo. Ito ang puso ng ekonomiya, edukasyon at pambansang buhay ng Egypt. At kahit nahaharap sa matinding hamon ng mabilis na urban growth, patuloy itong tumatayo bilang isa sa pinakamalaki at pinakamataong lungsod sa buong mundo. Number 6. Guangzhou, China. 27.6 million. Sa ika-6 na pwesto ay ang Guangzhou, China, na may tinatayang 27.6 million na populasyon. Bahagi ito ng napakalaking economic region sa Pearl River Delta, isa sa pinakaabalang urban at industrial corridors sa buong mundo. Hindi lang ito basta malaking lungsod, isa rin itong critical engine ng manufacturing, trade at logistics sa China.
Ang Guangzhou ay isang lungsod na mabilis, masigla at punong-puno ng economic activity. Dahil sa lawak ng industriya at kalakalan dito, napakaraming tao ang naakit na manirahan at magtrabaho sa lugar. Ang ganitong urban magnetism ang isa sa mga dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang laki ng populasyon nito at bakit nananatili itong kabilang sa world's biggest cities. Kapag ang isang lungsod ay ganito kalaki at ganito kabilis ang galaw, natural na may kasamang mga hamon. Kabilang dito ang congestion, urban expansion, environmental strain at ang pangangailangang balansahin ang paglago ng ekonomiya at kalidad ng buhay ng mga residente. Sa sobrang dami ng tao, bawat desisyon sa transport, zoning at housing ay may direktang epekto sa milyon-milyon. Sa kabila nito, ang Guangzhou ay simbolo ng modernong urban China. Malaki, makapangyarihan, industrialisado at konektado sa global economy. Dahil sa laki ng populasyon nito at lawak ng impluwensya sa rehiyon, malinaw kung bakit kabilang ito sa pinakamataong lungsod sa buong mundo. Number 5, Shanghai, China. 29.6 million. Sa ikalimang pwesto ay ang Shanghai na may tinatayang 26.6 million na populasyon. Isa ito sa pinakatanyag at pinakaimportanteng lungsod sa China at kilala sa buong mundo bilang financial, commercial at industrial powerhouse. Sa sobrang laki nito, para na itong isang mundong may sariling ritmo at sariling ekonomiyang napakalawak. Ang Shanghai ay larawan ng urban ambition. Dito makikita ang matatayog na gusali, malalaking daungan, modernong business districts, at napakaabalang daloy ng tao at kalakalan. Ito ang isa sa mga lungsod na nagpapatunay na kapag pinagsama ang populasyon, industriya at global connectivity, kayang maging napakalakas ng epekto ng isang syudad sa buong mundo. Ngunit kasabay ng kaunlaran ay ang mabigat na responsibilidad. Ang ganitong kalaking populasyon ay nangangailangan ng napakalaking sistema para sa transportasyon, tirahan, sanitation at energy use. Kapag may maliit na problema sa ganitong lungsod, milyon-milyong tao ang pwedeng maapektuhan kaagad. Kaya napakalaki ng halaga ng maayos na urban planning sa isang place katulad ng Shanghai. Sa kabuuan, ang Shanghai ay hindi lang malaking lungsod sa mapa. Isa itong higanteng urban center na nagpapatakbo ng malaking bahagi ng ekonomiyang Tsino at may impluwensya sa pandaigdigang kalakalan. Sa dami ng taong nakatira rito at sa lawak ng kanyang papel sa mundo, talagang karapat-dapat ito sa top 5. Kaw-amazing! Nandito na tayo sa number 4. Delhi, India. 30.2 million. Sa ika-4 na pwesto ay ang Delhi, India, na may populasyong umaabot sa 30.2 million. Isa ito sa pinakamabilis na lumaking lungsod sa buong mundo at matagal nang kilala dahil sa matinding traffic, mabilis na urban expansion at mga seryosong hamon sa polusyon at infrastruktura. Ang Delhi ay sentrong pampulitika at isa sa pinakamahalagang urban centers ng India. Dahil dito, natural na napakaraming tao ang dumaragsa rito mula sa iba't ibang rehiyon. Ang kombinasyon ng oportunidad, migration at natural population growth ang nagtulak para lalo pa itong lumaki sa paglipas ng panahon. Pero habang lumalaki ang lungsod, lalo ring lumalaki ang pressure sa mga pangunahing serbisyo. Mas mahirap kontrolin ang traffic, mas mahirap tiyakin ang malinis na hangin, at mas mahirap magbigay ng sapat na espasyo para sa pabahay at pampublikong pasilidad. Sa lungsod na ganito kalaki, bawat araw ay parang isang malaking pagsubok sa urban survival at mobility. Sa kabila nito, nananatiling napakalakas ng Delhi sa usaping ekonomiya, kultura at pamamahala. Isa itong lungsod na patuloy na lumalawak at patuloy na humihigop ng tao, negosyo at oportunidad. At dahil sa laki ng populasyon nito, hindi maikakaila na isa ito sa tunay na higante ng urban world. Number 3,
Tokyo, Japan, 33.4 million. Sa ikatlong pwesto, kaw-amazing, ay ang Tokyo, Japan, na may tinatayang 33.4 million na populasyon. Bagamat hindi na ito ang number 1 tulad noon, nananatili pa rin itong isa sa pinakakilalang megalopolis sa buong mundo. Sa loob ng maraming taon, ang Tokyo ang naging simbolo ng napakalaking urban concentration na mahusay ang sistema at napakalakas ng efficiency. Ang nakakabilib sa Tokyo ay hindi lang ang laki nito, kundi ang kakayahan nitong pamahalaan ang napakaraming tao sa organisadong paraan. Sa dami ng residente at biyaherong gumagalaw araw-araw, napakahalaga ng precision sa transport system, urban planning at public services. At dito kilala ang Japan sa disiplina, teknolohiya at kahusayan sa pagpapatakbo ng napakalaking lungsod. Bagamat may mga ulat na unti-unting bumababa o humihina ang paglago ng populasyon nito, hindi ito nangangahulugang maliit na ang Tokyo. Sa katunayan, nananatili itong napakalaki, napaka-dense at napaka-importante sa ekonomiya ng Japan at ng mas malawak na rehiyon ng East Asia. Isa pa rin itong dambuhalang lungsod na may matinding impluwensya sa finance, culture, technology at innovation. Kaya kahit bumaba na sa ranking, ang Tokyo ay nananatiling isa sa pinakarespetado at pinakakilalang urban giant sa mundo. Hindi madaling panatilihin ang kaayusan sa lungsod na may 10 milyong tao, pero ipinakita ng Tokyo na posible ito sa pamamagitan ng maayos na sistema at matatag na urban governance. Number 2, Dhaka, Bangladesh, 36.6 million. Sa ikalawang pwesto ay ang Dhaka, Bangladesh, na may napakalaking populasyon na tinatayang 36.6 million. Isa ito sa pinakamabilis lumaking megacities sa buong mundo at sa pag-akyat nito sa napakataas na ranking, malinaw na isa na itong pangunahing halimbawa ng explosive urban growth sa modernong panahon. Ang paglaki ng Dhaka ay may kasamang napakalaking oportunidad, pero may kasama ring mabibigat na suliranin. Habang dumarami ang tao, mas tumitindi ang pressure ng transportasyon, drainage, pabahay, sanitation at mga serbisyong kailangan ng ordinaryong mamamayan. Ang isang lungsod na ganito kasiksik ay kailangang kumilos ng mabilis para hindi malunod sa sarili nitong bigat. Marami ang tumutungo sa Dhaka dahil ito ang sentro ng trabaho, kalakalan at urban life sa Bangladesh. Pero habang lumalaki ang lungsod, mas nagiging halata ang agwat sa pagitan ng urban demand at kakayahan ng infrastructure. Kaya madalas itong binabanggit bilang isang mega city na may matinding pangangailangan para sa mas matatag at mas sustainable na urban planning. Sa kabila ng mga hamon, hindi matatawaran ang kahalagahan ng Dhaka. Isa itong lungsod na puno ng sigla, ambisyon at lakas ng populasyon. At ngayon na isa na ito sa pinakamataong urban areas sa buong mundo, mas lumilinaw kung paanong ang Asia ang patuloy na sentro ng malaking urban expansion sa kasalukuyang panahon. Number 1, Jakarta, Indonesia, 41.9 million. At sa number 1 spot natin mga ka-amazing, ang bagong kinikilalang most populated urban agglomeration in the world, ang Jakarta, Indonesia, na may tinatayang 41.9 million na populasyon. Ayon sa mga 2025 UN back reports, nalampasan na nito ang Tokyo at ito na ngayon ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa laki ng urban population. Isa itong napakalaking pagbabago sa pandaigdigang urban ranking. Ang pag-angat ng Jakarta sa number 1 ay hindi lang simpleng usapin ng dami ng tao. Ipinapakita nito kung gaano kabilis at kalawak ang urbanization sa Southeast Asia. Habang lumalawak ang metropolitan area at mas maraming satellite communities ang isinasama sa mas malaking urban picture, lalong lumilitaw ang tunay na laki ng Jakarta bilang isang napakalaking urban ecosystem.
Pero kalakip ng pagiging number one ang napakabigat na problema. Kilala ang Jakarta sa matinding traffic, polusyon, kakulangan sa ilang infrastruktura at mga seryosong environmental concerns. Sa ilang ulat, binibigyang diin pa nga ang pangamba sa land subsidence o unti-unting paglubog ng ilang bahagi ng lungsod. Dagdag pa sa pressure ng sobrang dami ng tao at araw-araw na commuter flows. Gayunpaman, nananatili ang Jakarta bilang puso ng Indonesia sa ekonomiya, negosyo at urban life. Ito ang malinaw na simbolo ng modernong mega city. Malawak, masikip, mabilis, makapangyarihan at puno ng parehong oportunidad at panganib. At dahil dito, hawak na ngayon ng Jakarta ang titulo bilang pinakamataong lungsod sa buong mundo. At yan mga ka-amazing ang 10 most populated cities in the world. Mga lungsod na hindi lang basta malalaki, kundi tunay na higante pagdating sa dami ng tao, lawak ng impluwensya at tindi ng mga problemang hinaharap araw-araw. Kapansin-pansin din na halos lahat ng nasa listahan ay mula sa Asia. Patunay na dito ngayon nakasentro ang napakalaking urban growth ng mundo. Sa isang banda, kahanga-hanga ang mga lungsod na ito dahil sila ang sentro ng trabaho, negosyo, teknolohiya at oportunidad. Pero sa kabilang banda, ipinapakita rin nila kung gaano kahirap pamahalaan ang sobrang daming tao sa iisang urban space. Habang lumalaki ang populasyon, mas lalong nagiging mahalaga ang maayos na urban planning, sustainable transport at disenteng kalidad ng buhay para sa lahat. At ang tanong, sa mga lungsod na ito, alin kaya ang gusto mong maranasan kahit isang beses? Ang high-tech na Tokyo? Ang walang tigil na sigla ng Maynila? Ang dambuhalang lawak ng Jakarta? O ang makasaysayang bigat ng Cairo? Bawat isa sa kanila ay may sariling kwento, sariling gulo at sariling galing. I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At syempre ka-amazing, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.